Sabi, Part 7. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaidlip sa kama ni Reyna. Boses ni Abby ang gumising sa akin dahil narinig ko siya. Kinakabisa niya ang alphabet from A to Z. Wala si Reyna sa tabi na. Mag-isa lang siya roon sa study table. Wala rin si Cyrex at Kylex sa tabi ko. Hindi ko makapa ang phone ko sa bulsa ko. Kaya ang suot kong relo na lang ang inangat ko para tingnan ang oras. 1:22 p.m. na pala. Bakit hindi man lang nila ako ginising? Kuya Alex? Napabaling ang tingin ko kay Abby. Nagtawagin niya ako. Nakatingin siya sa akin at bahagyang nakangiti. Kabisado na niya yung A to Z. Proud niyang sinabi. Kabisado ko na ang yung A to Z. Proud niyang sabi. Malapad ang ngiti niya, ngumiti na rin ako at bumangon sa kama para lapitan siya. Tumayo ako sa tabi ng inuupuan niya at tiningnan ang mga sinulat niya roon. Sa unang page ay puro letrang A, sa ikalawa naman ay letter B, at sumunod ay letter C. Naisulat niya hanggang letter J. Hindi ganun kaganda ang sulat niya, pero naiintindihan pa rin naman. Sabi ko kay Ate Reyna, isusulat ko lahat hanggang Z. Kaso sabi niya baka raw mapagod ang utak ko. Kaya bukas naman yung iba. Nga pala, tinawagan ng mami mo kanina, si mami. Ipinagpaalam niya, dito muna ako matutulog hanggang bukas ng gabi. Her smile was wide. A clear sign of her happiness and staying here with us. Mabuti kung ganun. Para maturuan ka pa ni Reyna. Nasaan pala siya? Bakit mag-isa ka rito? Lumabas siya saglit na ohora siya. Nag-lunch siya ba kayo? Oo, kanina. Hindi ka muna pinagising ni Tita Casey kasi raw puyat ka. Maaga ka raw kasing gumising kanina. Kuya Alex, buti gising ka na. Napalingon kami ni Abby sa pinto nang pumasok si Reyna. May dala siyang 2 bottled water. Mag-lunch ka sa baba. Kami tapos na kanina pa. Nasa tabi na rin siya ni Abby at pinatong niya sa gilid ng study table yung isang bote ng tubig at inabot naman kay Abby ang isa. Kamusta, Abby? Tanong ko sa kanya. Napangiti siya. She's a fast learner, kuya. Ang bilis niyang nakabisado yung alphabet. Kapag nasanay siyang isulat yung lahat, sa susunod, pwede na siyang turuang magbasa. Good. Kaya lang, mukhang kailangan talaga ni Abby na matutukan sa pag-aaral. Kuya Alex, feeling ko kulang yung weekend sa dami ng dapat kong ituro sa kanya. Ano kaya maganda natin gawin? I sighed deeply. Hands on my hips. I don't know what we should do because, first of all, we couldn't keep Abby with us every day. And second, we each had our own commitments. Ate Reyna, nagbaba kami ng tingin kay Abby nang magsalita siya. Ano kaya kung mag-aral na lang ako araw-araw sa bahay? Pagkatapos niyo akong turuan dito, bigyan niyo ako ng assignment na gagawin ko sa bahay. Pero, akala ko ba pagagalitan ka ng parents mo kapag malaman nila na nag-aaral ka? Si Reyna umiling siya. Hindi naman nila malalaman kasi gabi ako mag-aaral kapag tulog na sila. Hindi ako magpapakita sa kanila. Nag-iwas ako ng tingin kay Abby dahil sumasakit ang dibdib ko sa sitwasyon niya. Klaseng magulang magagalit sa anak na gustong magsikap mag-aral. Bakit ganun sila kay Abby? Gustong matuto ng isa pero kailangan patago pa. Anong meron kay Abby at gano'n na lang ang kahigpit nila. Abby, nasaan ang phone mo? Tanong ko sa kanya. Agad yung dinugusagusan ng dress niya sa harap at inabot sa akin. Sige na, mag-aral na muna kayo ni Ate Reyna mo. Mag-install muna ako ng mga learning apps para sa'yo habang kumakain. Luludan ko rin ng pang 1 month na data yung SIM mo para magamit mo yung mga apps. Para makapag-online class din tayo kapag nasa inyo ka. Okay? Since gabi lang tayo pwedeng mag-aral para hindi ka mahuli ng parents mo, ako ang magtuturo sa iyo kapag gabi. Minsan naman ay si Kuya Cyrex. Depende kung sino ang free sa aming dalawa. Maaga kasi natutulog si Ate Reyna mo.
lalo na kapag may pasok siya kinabukasan. Okay ba yon? Sunod-sunod ang pagtango niya habang nakangiti. Sige po, Kuya Kalex. Excited akong matuto. Tapos ako kumain ng lunch pero hindi pa rin ako tumatayo sa upuan ko. Busy ako sa phone ni Abby dahil nag-install ako ng mga learning apps na pwede namin gamitin. Isa pa, hinintay ko ang meriendang ginawa ni Mami para raw madalhan ko silang dalawa sa taas. Nasa nga pala si Carlex, Mom? Baling ko kay Mami dahil kanina pa hindi naririnig ang boses ni Hopia. Kapag narito kasi siya, kahit wala siya, sa paningin ko ay dinig pa rin ang boses niya dahil minsan ay bumibirit siya sa pagkanta. Kung minsan naman ay humahalakak, lalo na kung nanunood ng mga nakakatawang reels sa phone niya. Pero simula kaninang nagising ako, hindi ko pa siya nararamdaman. Wala, lumabas. Punta raw sa Tito Ryan niyo. Si Cyrex naman makikipagkita raw sa kaklase. Kaya pala natahimik ang bahay. Okay na to, pwede mo na itong dalhin kay Reyna at Abby sa taas. Pumilos agad ako. Pinulsan muna ang phone ni Abby para bitbitin ang tray sa taas. Pagdating ko sa kwarto ni Reyna, naabutan ko sila na nag-aaral pa rin. Pero, naroon pa sila sa alphabet. Letter K to O naman ang pinag-aaralang isulat ni Abby. Merienda muna kayo. Ginawa to ni Mami. Inilihis ni Reyna ang mga gamit sa harap niya at dun ko pinatong ang tray. Huminto rin muna si Abby sa ginagawa niya. Habang minimerienda nila yung coleslaw. Nagtanong si Reyna kay Abby, simula ba nung bata ka pa hindi mo naranasang magsulat? Wala kang natutunang isulat kahit ano? Hindi ka man lang ba nakahawak ng lapis at papel? Saglit na natahimik si Abby habang umuya. Nakatingin siya sa bowl niya when she said, mayroon naman. Meron akong natutunang isulat pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun dahil hindi naman ako marunong magbasa. Sige nga, isulat mo rito sa papel. Tinignan ko. Inabot ni Reyna sa kanya ang papel at lapis kaya tinabi muna ni Abby ang bowl sa gilid niya. I got curious about what Abby was writing, so I stood up from the foot of Reyna's bed and stepped closer to them. I stood behind Abby's chair to get a glimpse of what she was writing. Matapos niya magsulat, hindi ko napigilan ang sarili ko. Kinuha ko sa harap niya ang papel na pinagsulatan niya. Kumunat ang loob ko nang mabasa ko yun. Kaya agad akong nagbaba ng tingin kay Abby. Hindi mo alam kung anong basa rito? Hindi, Kuya Kalex. Umayo si Reyna sa upuan niya at tumabi sa akin para silipin ang papel kung saan nagsulat si Abby. Siya ang bumasa noon. Chantel Samonte? Then Reyna looked up to me, her forehead furrowed with confusion. Abby? Humakbang ako at pumesto sa upuan ni Reyna nang maging magharap kami ni Abby at makausap siya ng maayos. Pangalan tong isinulat mo? Chantel Samonte. Sino si Chantel Samonte at paano mo natutunan isulat ito? Nanatili ang tingin niya sa mga mata ko. Dati kasi, nung bata pa ako, nainggit ako kay Ate Chantel dahil magaling siyang magsulat at magbasa. Gusto ko rin matuto nun. Kaya ang ginawa ko, nung gabing tulog siya, pumasok ako sa kwarto niya at kinalkal ko yung bag niya sa school. Kinuha ko yung papel niya at lapis dahil gusto ko magsulat. Pinag-aralan kong kopyahin yung mga letrang nasa papel niya. Yan yun. Kaya yan ang kabisado kong isulat. I blinked twice in surprise after Abby said that. Chantel Samonte ang nakasulat na pangalan sa papel niya. Kaya yun ang kinopya mo? Sigurado ka ba riyan, Abby? Sige. Paano Samonte ang nasa papel niya? Bakit Samonte? Harold ang ate mo. Harold kayong dalawa, hindi ba? Humiling siya. Bakas ang bahagyang pagkalito sa mukha niya. Hindi ko alam, Kuya Kalex. Hindi pa naman ako familiar sa mga letters noong kinopya ko yan. Dahil hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Guys! Yuhuu! Guys?
Guys? Guys? Yuhu! Nakatitig pa rin ako kay Abby nang marinig namin ang pag-echo ng malakas na boses ni Carlex sa bahay. Yuhu! Come on! May baon akong nagbabagang balita. Mainit-init pa. Come on, guys! Hindi na nakapagpaalam pa si Reyna at agad na siyang lumabas sa kwarto niya dahil nariyan na ang paborito niyang kapatid pagdating sa chismisan. Tumayo na rin ako at nagbaba ng tingin kay Abby. Ini-offer ko sa kanya ang isang kamay ko para akayin siya sa labas. Tinanggap niya yon, habang isa naman niyang kamay ay ginamit niya para bitbitin ang bowl na kinakainan niya ng coleslaw. Inalalayan ko si Abby hanggang sa makababa na kami sa hagdan. Noong malapit na kami sa living room kung saan namin naririnig ang boses ng pamilya ko, ay tsaka ko binitiwan ang kamay niya. Pagdating namin sa sala, nakapwesto na silang lahat sa sofa. Magkaharap, daig pa ang nasa Senate hearing. Abby, come here. Kinuwaya ni Mommy si Abby para doon paupuin. Kinuwaya ni Mommy si Abby para doon paupuin sa tabi niya, habang ako naman ay nasa tabi ni Carlex na upo. Narito na rin si Cyrex. Mukhang sabay lang silang umuwi ni Carlex. Anong nasarap ng antena mo sa labas? Tanong ko sa kanya. At sino ang source mo this time? Si Tito Butchoy pa rin ba? Binaligan niya ako at bahagyang tinawanan. Bakit? Kung si Tito Butchoy ba, hindi ka maniniwala? Shut up, Carlex. Just spill the tea. Aprobadong sabi ni Reyna. Obvious na hindi mapakali. Okay, listen up guys. Inikutan ni Carlex ang tingin niya sa aming lahat bago niya binaligan si Abby. May napapalitan ako about kay Abby. Ano yun? Nagmamadaling tanong ni Reyna. Na kay Carlex pa rin ang tingin nito. Maging ako ay nainis na dahil sa nabibitin ako sa kwento niya. Para siyang nananadya. Carlex leaned forward slightly, resting his elbows on his spread knees. His hands were clasped together under his chin, fingers intertwined. He paused for a moment, then turned to look at me with a thoughtful expression. Carlex, anong gagawin mo kapag nalaman mo hindi pala dapat si Chantel ang fiancé mo? Tanong niya. Dahilan ng pagkunot ng noo ko. Anong ibig mong sabihin? I asked. Sa kanya pa rin ako nakatingin. Lahat kami ay nasa kanya ang atensyon, habang siya ay nakabaling naman sa akin. Alam mo ba kung bakit napaaga ang engagement mo? Dahil gusto ni Mr. and Mrs. Harold na si Chantel ang mapapangasawa mo. Pero, kung natatandaan niyo, sinabi sa atin ni Lolo Don A, kapag 25 na raw tayo ay tsaka natin mamamet ang match niya para sa atin. Alam mo bakit? Dahil next year pa mag-i-18 si Sugar Pops. In short, si Sugar Pops ang inimatch sa iyo ni Lolo Don A na dapat mong pakasalan, hindi si Chantal. Natahimik kaming lahat, maliban kay Rai. Natahimik kaming lahat, maliban kay Reyna na tinig namin ang pagsinghap. OMG! It would be better kung si Abby na lang ang pakakasalan mo, Kuya Carlex. In that way, kahit araw-araw siya rito sa atin ay walang problema. Araw-araw natin siyang matuturuan. I turned to look at Abby. Her head slightly bowed. Alam namin narinig niya ang sinabi ni Carlex at Reyna, pero nakayuko rin siya. Nakayuko siya ron sa kinakain niyang coleslaw. As I watched her with the thought of being my fiancé, as I watched her with the thought of being my fiancé, as I watched her with the thought of being my fiancé, an unfamiliar yet profound joy stirred within my stomach, a sensation I have never felt before. Sino ang source mo? Tanong ni Cyrex kay Carlex. Si Tito Butchoy. At ang source naman ni Tito Butchoy ay ang number 1 fan niyang si Mamila. Kaya huwag niyong isiping nag-invento lang ako. Si Mama? Tanong ni Mommy.
Nang balingan namin siya. Salubong ang kilay niya. Kung si Abby pala ang dapat na fiancé mo, bakit pumayag si Mama na kay Chantel ka i-engage? Walang sumagot sa tanong niya kaya agad niyan kinapa ang phone ni Daddy sa bulsa nito. Abby, where's your phone? Tatawagan ko si Mama. Kailangan ko siyang makausap. Dahil kung si Abby ang inimatch sa ni Don Arnolfo, hindi ako papayag na kay Chantel makasal ang anak natin. Dinuhot ni Dad ang phone niya sa likurang bulsa nito at inabot kay Mami. Saglit na nagtap si Mami sa screen bago niya dalhin sa tenga niya. Mama, ko to, si Casey. Sa tingin ko may kailangan tayong pag-uusapan. Kailan tayo pwede magkita? Lahat kami ay na kay Mami ang atensyon. Sige ma, pupunta kami ni Ace ngayon. Mom ended the call at muli niyang ibinalik ang phone kay Daddy. Kasunod ang pagbaling niya sa amin. Alis muna kami ng Daddy niyo. Pupuntahan lang namin si Mama. Dito muna kayo sa bahay. Alam mo ba ang tungkol sa bagay na yon, Abby? Na ikaw ang magiging fiancé dapat ni Kuya Kalex? Tanong ni Reyna kay Abby. Nasalis na si Mom at Dad pero naiwan kami rito sa living room. Magkaharap pa rin sila.